Sayang friendly dialogue sa pagitan po ng ating kapatid na Karashid at kapatid na James Mark. At bago po ang ating pag-uumpisa, ating pong pakinggan ang pagbasa po ng kari na gagawin ni Abdul Wahid habang mananalangin po ang mga Kristiyano. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال أيضا ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. Maraming salamat po. Sa muli, isang mapagpala at magandang hapon po sa bawat isa. Binabati ko po ang lahat ng ating mga kababayan po na mga Muslim at mga Baptist at sa lahat po ng ating taga-subaybay, ang mga nag-aabang talaga pong naparito po talagang nagbigay panahon upang masaksihan ang napakagandang friendly dialogue po na magaganap sa paksa po ng The Quran or the Bible, which is God's Word. Aking ipinakikilala ang dalawang magigiting nating defensor ng kani-kanilang pananampalataya. Sa aking pong kaliwa, andyan po si Karashid Indasan, the President Imam of Masjid Al-Burhan. Sa pong palakpakan. At sa aking kanan po, si Brother James Mark Orenciada, Bible Baptist Apologist of Piedmont, International Debater and Defender of the Christian Faith. Ayan. At akin pong babasahin ang kanilang mechanics and rules na paiiralin sa hapong ito. Ito po ang ating rules na iiral sa hapong ito. Una po, all categorical question must be answered categorically with explanation of at least or maximum of 2 minutes. Number 2, a both answer is accepted with explanation of at least or maximum of 2 minutes. Number 3, unable to answer categorical question is automatically denied without explanation and it must be explained on the presentation after. Number 4, during the first presentation, only what is laid out should be cross-examined. During the second presentation or rebuttal, any questions are allowed, but it must be aligned on the topic. Number 6, objections must be directly addressed to the moderator. Kapag meron pong objections ang both debater, tatawagin lang po nila ako, yung moderator. Ano po? At sabi po rito, as well as the counter objections. At number 7, no interruptions during the presentation, conclusion, and final remarks. Number 8, number 9, the cross-examiner should not interrupt the cross-examinee and vice versa. Yan, bawal po yung interruptions natin. And number 10 is no side comments. At number 11, no unprofessional attitudes. And number 12, out of topic is not accepted. At isa pa po, when the moderator says stop time or next question, this must be honored. Kapag sinabi po ni moderator na stop time or moderator's time,
Ayan, ano po, pakikinggan po ito ng both debater. Yan, at hihinto po natin ang oras. Kada rin po may objections and counter objections. At number 15, always respect the moderator, and the moderator's decision is always final. Siyempre po, kailangan naman, bago tayo mag-decide, agree po sa both party. Ayan, so ito po ang iiral na rules sa debating ito. Ayan, at ang mechanics po ng ating debate, ang bawat isa po ay merong pagbati mamaya na kanilang gagawin. At sa first presentation, meron po silang tig 30 minutes at merong cross-examinations na 12 minutes. Sa second presentation po ay meron silang tig 20 minutes at 12 minutes pa rin na cross-examination. At sa third stand naman po ay may 15 minutes at may 12 minutes pa rin na cross-examination. At sa closing remarks or conclusions, meron po silang tig 10 minutes at wala na po itong cross-examinations. At magtatapos po tayo sa Thanksgiving, pagpapasalamat sa bawat isa. Sa muli, isang magandang hapon po sa bawat isa. Inyo pong subaybayan ang napakagandang magiging debate po sa hapong ito. Bali, ang una pong magpipresent ay si Brother James sa panig po ng Baptist. At susunod naman po si Karashid. Okay, atin na pong umpisahan sa walang pagtatagal. Brother James Orientada, sa iyong first stand, 30 minutes. Lolo, rinig po ba? Okay, so una sa lahat, maraming salamat dahil maraming nag-abang sa debate na to. At ako po'y titindig sa paksa na ang Biblia, ang salita ng Diyos, hindi ang Quran. Titindigan ko po ito. So sa aking pag-umpisa, ay babasahin ko lang ang aking prepared presentation. Hindi ko ma-flash doon sa ating pero babasahin ko na lang. Hindi, kasi yan, printed lang eh. Ayun. Printed lang. Okay, so dito na lang siguro. Okay na lang. Siguro na sa lahat, ang Biblia ay sinulat ng mga taong kilala. No, kilala, may pangalan, nakasulat mismo ang pangalan sa Biblia. Ang Genesis ay sinulat ni Moses, according sa Jewish tradition. Ito ay sinulat 14th century BC. Ganon din ang Exodus, Leviticus, Numbers at Deuteronomy. Si Moses ang nagsulat, wala pa po si Muhammad. And then, ang Book of Joshua ay siyempre sinulat ni Joshua. Propeta din ito. Dahil kinausap ng Diyos, kinasihan eh. And then, Book of Judges, si Propeta Samuel ang sumulat, according sa Jewish tradition, na pinaalam sa kanya ng Diyos yung mga nakaraan. Ganun po ang inspiration ng Biblia. And then, we have Book of Judges, na sinulat din ni Samuel. Ang Book of Ruth ay si Boaz, according sa Jewish tradition. And then, ang 1st and 2nd Chronicles ay sinulat ng mga propetang sila Prophet Gad at Prophet Samuel, na nabanggit din sa Biblia ang pangalan, ang mga pangalan nitong mga taong ito, mga propetang ito. Ayan. Same din sa 1st and 2nd Chronicles, sinulat din ni Ezra, according sa Jewish tradition. Ang Book of Ezra ay si Ezra din. Nehemiah naman si Nehemiah. Ang Esther naman ay si Mordecai. Ayan po. And then we have Book of Psalms, sinulat ni David, Solomon, at mga ilang nabanggit sa Biblia, Asaph, Heman, Moses, ayan, Korah. Sa Proverbs naman, si Solomon, sa Ecclesiastes, si Solomon din. At si Isaiah ay si Isaias, Propeta Isaias. Sa Jeremiah, si Propeta Jeremias. Sa Lamentasyon, si Jeremias din, Propeta Jeremias. Sa Ezekiel, si Propeta Ezekiel. Sa Daniel, si Propeta Daniel.
Sa Hosea, si Propeta Hosea. Sa Joel, si Propeta Joel. Sa Amos, si Propeta Amos. Sa Obadya, si Propeta Obadya. Sa Jonah, si Propeta Jonah. Sa Mika, si Propeta Mika. Sa Nahum, si Propeta Nahum. Sa Habakuk, si Propeta Habakuk. Sa Zephaniah, si Propeta Zephaniah. At sa Hagay, si Propeta Hagay. Sa Zekaraya, si Propeta Zekaraya. Sa Malakay, si Propeta Malakay. Kilala po ang sumulat, nakalusulat din sa Biblia mismo ang mga pangalan. Hindi kinakailangan ng outside source para mabasa ang pangalan nila. Sa New Testament na po tayo. Ang New Testament sinulat ng mga apostol at yung kanilang mga propeta na scribe. Kasi sa Biblia, ang scribe ay kinikilala din na propeta. Bakit? Kasi ang Holy Spirit sa aming paniniwala ay kinasihan din yun. Ano po? Mamaya babasa tayo ng talata doon. Ang Gospel of Matthew ay sinulat ni Matthew. According din sa patutuo ng mga unang Kristiyano, na sumulat siya ng Hebrew at Greek version. At wala pa si Muhammad dito, hindi pa pinanganak. Ano po? Gospel of Mark, si Mark, close associate nila Peter and Paul. And then sinulat din ang Luke ni Dr. Luke. Close associate din ng Apostol Pablo at Pedro. Ayan. Si Book of John, si Juan, Apostol ni Cristo, direkta. And then Book of Acts, si Luke, na close companion din nila Pablo at Pedro. Ayan. Sa Book of Romans, si Pablo, una at ikalawang Korinto, si Pablo, na madalas nating narinig ay sinisiraan, pero si Pablo po ay kinikilala sa Islam. Yan. Mamaya may babasa tayo mamaya kung magtatanong si Ustad Rashid. Sa Galacia, si Pablo din, Epeso, si Pablo, Pilipo, si Pablo, na direktang rinig kay Kristo, nakausap niya mismo si Kristo, na Diyos sa aming paniniwala. At sa kalawang Tesalonica, si Pablo. Sa Colosas, si Pablo. Ikalawang Timoteo, si Pablo. Sa Tito ay si Pablo. At sa Philemon, si Pablo din. Sa Hebrews ay si Paul, sa kanyang style. Siya ang sumulat according sa Jewish tradition. And then, si James, siya sumulat ng Book of James. Lahat na ito pinatotohanan ng mga early Christians, first century Christians. And then, ang ikalawa at unang Pedro ay si Pedro, siyempre. Sa Arabic ay Shamun. First and second, third John ay si John. Siyang sumulat niyan. Si Jude, si Judas, hindi yung Iscariote ha, baka sabihin yung Iscariote, hindi ho. Ibang Judas po to, yung kasama ni Kristo na apostol. Yan, iba po yung Judas na nagpakamatay, hindi po yung ligtas. And then, Book of Revelation, of course, si John. So sa unang presentation, pinatunay natin na itong sumulat ng Biblia na hawak ko, which is yung 66 books, canonized into one book, which is Bible, or sa Arabic ay katab or kitab. Ayan. So sila po may pangalan, nakasulat sa Biblia, nakalagay sa Biblia, kilala, propeta at apostol. At nasa Biblia din naman, babasahin lang natin ang Bible na inspired sila, inspired. Pag sinabing inspired, ay kinasihan mismo ng Diyos. Literal ba? Literal. Bakit? Sa aming paniniwala, ang Holy Spirit ang pumausap. Kaya nasulat nila ito na according sa ipasulat ng banal na Espiritu sa kanila. Yan. Yung basic po yan na theology ng Biblia. Yan. At I believe, alam na familiar na ang mga kapatid nating Muslim dyan. No? Babasa lang po tayo sa kalawang Timoteo. Yan. Chapter 3, verse 16. Yan. Dito sa version ng The Living Bible. Ang sabi dyan, the whole Bible po ha,
was given to us by inspiration from God. Ayan. And it is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It straightens us and helps us do what is right. It is God's way of making us well prepared at every point, fully equipped to do good to everyone. To do good to everyone. So, ang Biblia daw po ang otoridad at complete authority ng pananampalatayang Kristyanismo. O take note lang po, hindi po lahat ng nagbabasa ng Biblia ay tunay na Kristiyano po. Okay, para alam po ninyo. Ayan. At di rin naman nagbabasa ng Quran ay ibig sabihin tunay na Muslim. Di ba pa? Yun po ang patunay na ito po ay inspired by God. Lahat daw po, ang whole Bible, itong hawak ko. Ayun. Ngayon, baka magpipresenta siya ng iba't ibang version. Version po yun. Babalikan natin ang original text, which is yung Greek New Testament. Sa Hebrew naman, Old Testament, yun yung Masoretiko na teksto. I think familiar na si Bro Rashid dito dahil marami na siyang mga historical debates regarding this topic. Ayan. Ngayon, sa Tagalog ay kasulatan kasi yan eh. Ang kasulatan ay kinasihan. So yung sumulat, kinasihan nga kasi kasulatan eh. So ibig sabihin, yung sumulat ng Biblia, kinausap talaga ng Diyos. Paano? By the Holy Spirit. Literal. Plenary verbal inspiration po ang tawag sa theological term ng Kristyanismo. Verbal. So inspired daw po ang kasulatan, word for word, hindi galing sa idea ng isang author, hindi galing sa kanyang saloobin, hindi galing sa kanyang idea, opinion, kundi lahat ng sinulat niya ay ayon doon sa gustong ipasulat ng Diyos. Yun po yung inspiration. Yan. Ito ang sabi sa 2 Timoteo, Tagalog naman tayo. Sabi dito, sa 16, no? Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. So lahat daw po ng kasulatan ay kinasihan. Sa makatuwid, yung sumulat kinasihan at yung kanilang kasulatan kinasihan. Dahil hindi naman mapupunta yan sa pagsusulat kung hindi kinasihan. Kaya nga kinasihan ng kasulatan eh. Kaya naniniwala po kami, may confidence po kami na ang Biblia ay sinulat ng mga taong kilala at talagang nakarinig sa Diyos, word for word. Ayan. Ngayon, ito pa yung kagandahan ng Biblia, no? Nung ang Biblia po ay natapos sa New Testament, yung New Testament natapos sa New Testament kasi tapos na yung Old noon eh. Ang Old Testament ginamit ng mga Kristiyano kasi yun yung fulfillment ng, yun yung hula, kaya may bagong tipan dahil sa lumang tipan. Fulfillment ang New Testament sa Old Testament. Hindi po yan magkahiwalay na iba yung Old Testament nyo, iba yung New Testament nyo. Hindi po. Sila po ay centered yan kay Kristo lahat sa paniniwalang Kristyanismo. Kaya may New Testament dahil hula ito ng nakasaad sa Old Testament na may Mesiyas na darating. Ayan. Nung natapos po ito, first century, naisulat na agad. Umikot na po ito sa kakristyanuhan, sa Asia, sa Middle East, sa Africa, sa India, at sa Southeast Asia, sa Asia. Umikot na po ang Biblia sa kanya pong pagiging finished product na pinasulat ng Diyos. Sa unang siglo ng pagkabuo nito ay walang mga kontrahan, walang mga nagsunog, wala ding mga nagkalito-lito sa recitation. Umikot yan sa kanila lahat. Same text, exact text doon sa mga apostol. Kaya pagdating ng 2nd century, ang mga Kristiyano mismo, katulad nila Tertullian, pinatotohanan nila na hawak na nila ang Biblia in a complete testaments. Meron na silang Old and New. Ayan. Tingnan lang natin dito. Ayan. Basahin ko lang. Meron pong sulat si Tertullian kasi
na kung saan pinatotohanan niya, hindi po totoo yung paratang na ang Biblia ay binuo ng mga Katoliko. Sila daw ang nag-produce nito. Una-una, hindi po yun totoo. First century pa lang, meron ng mga unang Kristiyanong nagpatunay na hawak na nila ang Old and New Testament. Yan. Hanapin ko lang. Ilang time na lang, Mr. Moderator? 16 minutes. Sige, salamat. So, babasahin ko lang po itong sulat ni Tertullian sa kanyang original Latin. Printed ko na kasi hindi na ako nagdala ng laptop. Ang sabi ni Tertullian sa kanyang original na sulat, na yung kanilang gospel na hawak ay from the apostle. Yan, ang sabi niya, sa Latin, "Inde sunt nostra digesta quod erit Germanum illud apostolorum instrumentum." Ang ibig sabihin nito, "And are ours digested from it what will be the genuine instrument of the apostle." So, pinatunayan nila yun ng kanilang Bibliang hawak, galing daw sa mga apostol. Ibig sabihin, hindi sila kumuha ng labas sa turo ng mga apostol. Yan po. Ito yung kay Tertullian pa, nahawak na nila ang Old and New Testament, proving that the Bible is completely no problem in the first century Christianity at nakopya ito hanggang sa ngayon. Hindi po nakurap. Yung mga sabi nilang nakurap, yun yung bias view nila, pero dali lang sagutin yun, no? Ang sabi ni Tertullian sa kanyang sulat sa De Prescriptione Hereticum, o Prescription Against Heretics, ang sabi niya sa Latin, "Si enim martion noum testamentum oietere separiot." Marcion separated the New Testament from the Old. So malinaw na hawak na nila, alam na nila ang New Testament and Old Testament, possessed na po ng mga early Christians. Ayan. May contradiction ba sila during that time? Wala po. Ngayon, may mga presentation tayong nakita na may contradiction daw ang Biblia. Wala pong contradiction yung Biblia. Kaya po nating sagutin yan kung itatanong yan mamaya. So, ang Biblia po ay na-preserve. Ito po ay sinulat ng mga kilalang tao, inspired, kinasiyahan ng Diyos, walang mali. Ang Biblia po ay na-preserve. Kung babatong mali, ay sasagutin po natin yon on the spot. Ayan. Ngayon, ano pa po ang kagandahan sa Biblia? Ang Biblia po ay merong mga tinatawag na inspired, mga tawag nito, mga archaeological evidence at mga prophetic scientific na unmatched po, hindi match, no, sa ibang mga book na sinulat ng tao. Ito po ang isa sa mga pweba na ang Biblia ay salita ng Diyos dahil sa kanyang scientific and prophetic accuracy. Itong sinabi sa Genesis 17 verse 12, wala pa po si Muhammad. Ang sabi po dito, sana wala pong magalit pag nag-mention po ako ng Muhammad. Intindihin nyo lang po na ako po ay hindi Muslim. Genesis 17 verse 12, God commanded Abraham to circumcise newborn males on the 8th day. Tutuliin daw ho ang mga sanggol na nasa edad na 8-day old. Bakit po kailangan tuliin? Wala pa namang sanitary technology noon. According sa siyensya, during this period, ang bata po ay marami po siyang amount sa kanya pong katawan. Yung kanyang blood clotting, yung kanyang blood, yung platelets, at yung mga prothrombin, yung vitamina sa kanyang katawan, ay masyado pong rich yan during this age. Kaya pwede po silang tuliin at mabilis po ang kanila pong kagalingan dito. Dahil mataas ang amount ng prothrombin according sa science. Kaya ito po ay accepted, tama ito, at ginamit mismo ito ng mga siyentipiko. At may mga nag-a-apply nito na kanilang mga anak ay tinutuli ng 8-day old. Yan po. Another one,
Marami po yan pero hindi ko na labas lahat dahil sapat na to. Maubos yung ating oras. Meron din po tayong archaeological fact ng Quran, ng Biblia. Sorry po, hindi po Quran, no? Ng Biblia pala. Na halukat po ng archaeology ang cylinder. Ito, pakita ko lang, makuha dyan sa camera natin. Cylinder ng sa Babylon, galing po to sa Babylon. Nakuha ng mga archaeology. Meron pong inscription doon na Nebuchadnezzar. Na si Nebuchadnezzar ay talagang totoong nag-exist. Pinatunayan ng archaeology. Yan, King of Babylon, who cares for is Sagila and Ezida, eldest son of Nabopolassar, King of Babylon. Kaya historical po si Nebuchadnezzar. At nasa Biblia po siya, nabanggit po siya sa Biblia, proving that the Bible is archaeologically accurate. At ito po si Nebuchadnezzar, hindi po na-mention sa Quran. Another one, yung prophetic accuracy. Prophetic accuracy. Patunay na ang Biblia ay talagang sa Diyos. Wala pa po ang mga bansa na nagkasunod-sunod sa kasaysayan katulad ng Babylon, Persia, Greek at Roma, magkasunod na bansa na dumating sa history. Nahulaan na po ito ng Biblia. I think familiar na si Karashi dito. Nahulaan na ito ng Biblia sa Daniel chapter 8 verses 5 to 8. And as I was considering, behold, an he-goat came from the west on the face of the whole earth, and touched not the ground. And the goat had a notable horn between his eyes. And it came to pass, the ram that had two horns, which had seen standing before the river, and ran into him in the fury of his power. And I saw him come close into the ram, and he was moved with choler against him, and smote the ram, and brake his two horns. And there was no power in the ram to stand before him, but he cast him down to the ground, and stamped upon him, and there was none that could deliver the ram out of his hand. Therefore the he-goat waxed very great, and when he was strong, the great horn was broken, and for it came up four notable ones toward the four winds of heaven. Ano ibig sabihin? Yun dong ram, yung Babylon, siya po, yung Persia, ito daw ay gagapiin ng kambing na lalaki. Nakalagay doon sa illustration. Yung kambing na lalaki, yun po yung Greece, yung Greek Empire. Yan. Sabi sa Daniel 8:20-22, the ram which thou sawest, having two horns, are the kings of Media and Persia. And the ram goat is the king of Gracia. So, Greek Empire. Ang Greek Empire, lalaki daw yung kanyang imperyo. Pagkatapos nito ay siya ay mamamatay hindi sa pamamagitan ng kamay. Basahin natin yung kasunod. Now that being broken, whereas four stood up for it, four kingdoms shall stand up out of the nation, but not in his power. So yun daw kaharian ng kambing ay mahahati sa apat. At mamamatay daw siya sa 25, hindi sa pamamagitan ng kamay. But he shall be broken without hand. Natupad ba to? Natupad. Sino po yung kambing doon na tinutukoy? Yun po ay si Alexander the Great na gagapi sa Medo-Persia. Kinonquer niya po ito at lumawak ang kanyang kaharian from Persia to India. And then natupad na ang kanyang kaharian ay nahati sa apat. Ang kanyang kaharian. Ayan. So yung kanyang kaharian ay nahati sa apat. Ang isa, ilan na lang? 7 minutes. Sige. Okay. Ang isa, una, ang Seleucus Empire or Seleucid Empire. And then, Ptolemaic Dynasty. Then, yung Ptolemy. And then, yung Cilicia. So, nahati sa apat yung kanyang kaharian. At nahulaan nga naman. And then, namatay yung
si Alexander the Great, hindi sa pamamagitan ng kamay. So nahulaan po ito, accurate po ito. Patunay lamang po na ito ay salita ng Diyos dahil meron siyang ganitong patunay na ang Quran wala. In hundreds of years na may hinula at natupad mismo, wala pong ganon sa Quran. Yun po ang ilan sa mga patunay natin. Mamaya naman ay gagamitin mismo natin yung Islamic sources kung bakit ang Biblia salita ng Diyos. So dito sa aking stand pa lang, dito ko titindigan na ang Biblia ay talagang sinulat ng mga propeta at apostol, kilala, inspired ng Diyos, kinausap. And then, meron tayong scientific accuracy na magpapatunay na ito ay salita ng Diyos. And then, ang higit sa lahat, yung ang Biblia ay nakapagbabago ng buhay ng tunay na sumampalataya sa Diyos ng Biblia. Yan. Hindi po sinisira ng Biblia ang pamumuhay at pag-iisip ng isang naniwala dito na totoo yung kanyang pinaniniwalaan at sa tama na pamamaraan at interpretasyon. Ayan yung aking mga patunay lamang. Sa second stand ay magpuproceed ako sa Quran. Ayan. Pwede nang i-wave siguro para makapag-cross-examine na si Rashid Indasa. Okay, so wini-wave na po ni Brother James ang kanyang 5 minutes. Okay na po. Okay. Dadako po tayo ngayon sa cross-examination na gagawin po ni Rashid within 12 minutes. Okay po. Okay. Handa na po ba kayo? Yes, Ginoong James. Ustad. Tatanungin ko lang po. Ang Biblia po ba ay salita ng Diyos dahil ito po ay inspired o ito po ay na-canonize? Kasi binanggit niyo yung canonization kanina. Okay, so ang Biblia Ito ba po daw? ba inspired o canonized? Inspired ba daw o canonized? Both. Both po? Both po ang sagot. Both po. Sino po ang nag-canonize ng Biblia? Can I explain Moderator's time. explain And, ko muna. may paliwanag pa po. Kala ko tapos na. Sorry. Okay. So, Sabi- una, Okay. sige po. Ano paalala lang, pagtapos ng sumagot din yun, sasagot, sabihin na lang next question para alam din ng Sige. nagtatanong. 2 minutes. Okay, go. Ang tanong po ni Ustad, ang Biblia ba inspired o canonized? Both. Una, inspired. Meron po tayong tinatawag na before inspiration and during inspiration. May mga tao na nagsalita, yun yung before inspiration pa. Pero nung during inspiration, sinabi na yung mga sinabi nila. Ayun. Ang Diyos mismo nagsabi sa mga yan, nagsusulat. Yun yung inspiration. Opo. Pagkatapos ng inspiration, tapos na lahat, kinanonize yung original text sa iba't ibang mga version ng Biblia. Merong Latin, merong Gothic, at marami pang ibang mga salin po. Yun po yung sagot. Next question. Okay na po. Ustad. Okay po. Sino po ang nag-canonize ng Biblia? Una-una, sa aking paniniwala, sa aming paniniwala, mga unang Kristiyano, and then nabasa ko kanina, si Tertullian, kinikilala niya na ang New Testament and Old Testament, hawak na ng mga Kristiyano, mga early Christians, New and Old Pwede Testament. ba? Okay. Gusto Objection. moderator. Moderator's time. Pwede ba kayong magbigay ng mga pangalan kung sino po ang mga nag-canonize? Kung alam na po ninyo, kung hindi okay lang po. Okay, una, Okay. si Tertullian, in-acknowledge ang New and Old Testament, and then, yung mga early Christians, Tertullian po. Tertullian at marami pa po. Sabihin na natin sila Irenaeus, alam nila kung ano yung inspired na mga manuscript. Hawak nila yan kasi pag sinabi natin compilation, it doesn't have to do with the order, kundi hawak nila ito as one book. Mr. Moderator, ano po time? Para... Okay. May 2 minutes pa po 2 siyang minutes po. Okay pagsagot. po. Kaya Okay po. ano po, Okay po. tuloy-tuloy po lang. Kailan po natapos o nabuo po ang canonization? Kung alam niyo po ang First history. century. First century po. First century. Meron po, Maliwanag meron po po. ba kayong mababasa dyan? Wait lang po, Meron po. moderator's Meron. time. Isa-isang tanong lang po ang pagtatanong Rapid question. at antayin po muna Okay natin lang po. sasagutin. Ang tatanong ko, yung unang Mr. tanong. Moderator, kailan po natapos na kompleto yung canonization? Kung alam niya po history. Sabi niya first century. Ang tanong ko po, meron po ba kayong mababasa dyan na batayan? Yun lang naman po. Meron po. Ano po Allow yun? me to address that point. Sige, sagot. Pag sinabi natin canonization, it doesn't have to do with the order, kundi yung mga inspired writings, hawak nila sa isang aklat. Ngayon, kinilala po ng mga early Christians ito, hawak na nila ito, Old Testament and New Testament. Marami akong pwedeng basahin, pero 2 minutes lang kasi. Irenaeus, Ignatius, Opo.
Tertullian, alam nila ang mga Old and New Testament manuscript, kinukot nila yan, umiikot na yan sa buong kakristyanuhan during that century. First century po. sabi Wala niya. pa po si Constantine, wala pa po si Athanasius, yung sinasabing Katoliko daw. Wala pa po silang meron ng Biblia, umiikot na po. Kompleto po. First century po. Per century po. Okay. Sabi ho ninyo, ang mga author po ay inspired. Ano po? Si Lucas po ba ay nagsabing inspired po siya? Sino po? Si Lucas po. Yung sumulat po ng Lucas. Opo, inspired. Dahil Pwede una-una. ba niyo mabasa kung saan po nakalagay Oh, na? yung Kung meron sinabi- na po. Okay. Meron Okay. po bang sinabi si Lucas, doon po sa particular ng chapter ng Lucas, na siya po ay inspired? Meron po. Siyempre, Pwede po bang pakibasa lang kung meron? Kung wala, okay lang po. Okay, paalala lang po ulit. Pakitapos na po yung yung question. Opo. Tapos Opo. bago po sasagot si Brother James. Okay. so ang tanong niya kasi inspired. Binasa na natin kanina. Hayaan mo ko sasagot ko ha. Sa 2 Timothy chapter 3:16, lahat doon ng kasulatan inspired. Kasama ba yung kanyang sulat doon? Kasama. Apo. Kasi Bibliang binabatay ko eh. Okay lang, Mr. Moderator? Okay lang. Para maging malinaw lang po, kaya Okay. masagot kayo Sige. hindi. Ang Moderator's tanong ko time. po ay sa Lucas, wala po sa sulat ni Pablo. Sinabi po ba ni Lucas na siya po ay inspired Kasama o po. hindi? Kasama nga po. Kasi nga Counter po, objection. Okay. Okay. all scripture is given by sige. inspiration of God. Kasama ba yung kanyang kasulatan doon? Kasama. Apo. So ibig sabihin, yung Holy Spirit mismo Apo. ang nag-inspire sa kanya na sinulat niya lahat ng pinasulat ng Diyos sa kanya. Okay na po. So malinaw naman sa Biblia tayo, wag isang talata, Ustad. Okay, next question. Okay, next question po. Binasa niyo po ikalawang Timoteo 3:16. Ano po? Sabi niyo all scriptures. Ano po? Yung po bang sinulat ni Pablo, yung talatang yon, buo na po ba yung New Testament o hindi pa? Buo na. Buo na po. Buo na po. Meron po Maliwanag. ba kayong mababasa Wait na lang po, buo na po ang New Testament noon? Okay. Opo. Opo. Ano Ano ba? ba? basahin Lang po, paalala lang po ulit. Yun ba? Historical kasi ito eh. Apo, Kung bali- meron, pakibasa po. Kung wala, okay lang. Okay, sige. Salamat po sa wag tanong. mo nang sasagot si Bro James kasi baka parang may tuloy-tuloy na na question si Karashid. Kaya aantayin lang muna matapos yung questioning bago yung answering. Okay, sige, sagot na. Nakuha na ang tanong. Within Salamat 2 po, minutes, Ustad, sa go. tanong. Ang tanong po ng ating butihin na Ustad, kung kompleto na ba ang New and Old Testament? Opo. Ito nakalagay dito. The whole Bible was given to us by God. Lolo? The whole Bible po, Ustad, ibig sabihin, buo na ang New Testament at Old Testament. Kailan po? Anong date? Ito po, sa panahon pa lang ng early Christians, sa panahon pa lang nila Paul, sa panahon pa lang ng mga early Christians. Mr. Moderator, meron pa ho, no? Objection? Meron pa ho? May time pa? Opo. Opo, sige po. Within 2 minutes po, maximum ang pagsagot, Sige po. explanation. Opo, Kaya, sige. sabihin lang, Sige, next Ustad, question, tanong ka po. pagtapos na. Hindi ba? Kailan po sinulat ni Pablo yung ikalawang Timoteo? Anong date po? Kung alam nyo lang. Nasa mga around 40 to 60 AD. 40 to 60 AD. Oo, nandyan. Opo. Noon ho bang 40 to 60 AD, kompleto na ho ba yung Bible o hindi pa? Ay, kumpleto na kasi unang-una, Okay. narinig na yan, naituro na nila yan. Ibig sabihin, hawak na ng mga apostol naturo na po. ang pagtuturo ng Biblia kasi silang nakakaalam yan eh. Ngayon, Opo. isinulat nila Opo. sa iba't ibang mga Meron po kayong mababasang historical book na kumpleto na po ang Bible, lalo na yung New Testament, nung 40 AD. Meron po ba kayong mababasa o wala? ay, Ustad, ang ating sagot dyan, malinaw na. Automatic na ibig sabihin. Wait lang po, Ibig sabihin, moderator's time. Okay, Tingnan mo na. tapusin po muna natin yung pagsagot. Ayan. Kasi Hindi, maganda yung tanong mo eh. Sinasang-ayunan ko naman siya. Sabihin, Okay, salamat. para maging matik na ibig Apo. sabihin. Ayun. Bale, ganito, baba lang yung mic ng halimbawa, pagtapos Basahin natin magtanong. na kumpleto na ba daw, may historical. Okay. Apo. Ang Biblia po, Go. hindi lang po ito salita ng Diyos, may historical sense din po ito, Ustad. The whole Bible was given to us by God. Ayun, malinaw na wala pa si Athanasius na sinasabing sila doon nagsulat. Opo. Meron ng whole Bible, Opo. New Isa and na Old lang. Testament. Maski sa Greek, mababasa natin siya, Okay. New and Old Testament. Mr. James, ito po. Next question. Ano pong aklat sa bagong tipan ang pinakamatanda? Kung alam lang po ninyo. According sa mga scholars, ang Book of Job. Big book, hindi po sa New Testament po. New Testament ba? Opo. Okay, 2 minutes po na maximum Kung alam nyo lang, kung hindi, okay lang.
Ano kasi yan, may mga magkasabay sinulat, may mga hindi, yung mga magkasabay po dyan, mga epistles, magkasabay sa gospels, may mga ilang gospels na magkasabay sa epistles. Ano pong chapter? Regardless po kung ano po yung dating nila, malinaw sa first century pa lang, sa loob ng centurya na yan, natapos Tulungan na. ko na, Mr. Moderator, tulungan ko si Okay, Jimmy. Magtanong lang po kayo, Ustad, sorry po. Tulungan ko na. Okay, Tanong lang po may kayo. ano Hindi po ba, objection? siguro sa pag-aaral nyo sa Bible, hindi po ba ang pinakamatanda sa New Testament ay ang sulat ni Pablo sa Galacia? Wala naman tayong problema po kung Ngayon, ang tanong ko. Tanong muna, tanong. Ay, sorry po. Hindi pa ako tanong eh. Okay na Tapusin po mo ba? na magtanong. Ngayon, kung kay Pablo po ang pinakamatanda sa tinatawag na Gospel o New Testament, itong tanong, nasaan po ang mga sinulat ng mga apostol, yung 12 inutusan ni Kristo na alagad niya, bakit kay Pablo ang pinakamatanda sa Ebanghelyo, gayong hindi naman sila nagkita at hindi naman talaga sa elected apostles? Yung po ang tanong. Yun nga magandang sagot mo, ikaw mismo sumang-ayon sa tema eh. Hindi pa nagkita, natapos na. Ngayon, regardless kung ano yung tanda, kasi nga sa panahon na yan, magkaiba ang nature ng manuscript. Mayroong maaring bago sa panahon na yon, pero mabilis magluma dahil sa panahon. Okay. Ngayon, ang Sinabi sagot ni doon, regardless kung ano yung nauna, lahat ng yan, nasa loob ng first century, natapos na yan, First nasulat century na po. yan. Tandaan po niyo, first century. First century. Sige po. Nabasa Ito. na natin dito, Question? whole Bible. Okay, Yun po, next question. Ustad Rashid. Ilang minutes na po? Next question. Okay, next May question. 4 minutes pa Ito. po for questioning. Sabi mo, Bro James, pagtapos ka ng sumagot na next question. Sige, tapos sabihin mo Okay. kung Mr. sumobra Moderator, ako. may tagabasa Okay. ako para hindi na papagod yung ano ko. Okay, sige. Babasahin lang po kami talata. Okay, Kasi Ran. sabi niya prophecy, sabi niya inspired, ibig sabihin walang mali. Ito lang po tanong ko, kung alam lang po ninyo. Ito ba saan mababasa yung sinulat ni Pablo? Ito yung nasa, sumulat nung sabi, gawa, sumulat daw si Lucas. Saan ito mababasa? Gawa 26, versikulo 22-23. Nang aking tamuhin ang tulong na mula sa Diyos, ay nananatili ako hanggang sa araw na ito na nagpapatotoo sa maliit at gayon din sa malalaki, na wala akong sinasabing anumang kundi ang sinasabi ng mga propeta at ni Moses na mangyayari, kung paano ang Kristo ay kailangang maghirap at kung paano nga siya muna sa pamamagitan ng pagkabuhay na magmuli ng mga patay ay matatanyag ng ilaw sa bayan at gayon din sa mga hintil. Sabi ni Pablo, Mr. Moderator, sabi ni Pablo, ayon sa sumulat ng gawa, ang kanyang sinabi, sabi raw ni Moises at ng mga propeta, ang Kristo, ang Mesaya, ay mamamatay at mabubuhay na magmuli. Ito pong tanong, saan po sinabi ni Moises ng Mesaya ay mamamatay? Okay, sagot? Meron po ba o wala? Kung meron, madali anong lang po. talata? Kung wala, okay lang. Okay, Okay, Mesaya sige, daw sagot. mamamatay. 2 minutes, sige, sagot. ano mo. Si Moises po ang nagsabi, kasi sabi niya, Moises eh. Oo, ang ibig sabihin po dyan, yung Mesaya kasi sa Hebrew, YSWH. Pag tinignan mo yung lexicon ng Briggs Lexicon, wag mo na. Okay, Pag binasa mo ang sumasagot Briggs po, Lexicon ng tuloy. YSWH, nakalagay po dito sa Greek, yan po ay applied sa Mesiya. Ibig sabihin, ang Mesiya, darating nga daw kasi irerepresenta niya yung mga Old Testament na mga offering. Siya ang nagre-represent noon. Ibig sabihin, darating ang Messiah, i-represent na mamamatay dahil doon sa offering. Linawin ko lang, Mr. Yun po yung prophecy. Okay, Yung pong sabi niyo, ang Misaya po, yung Yahweh, tama po ba? Opo, mayroon po tayong mababasa dito. Ay, yung Misaya, Yahweh? Opo, sa Hebrew Briggs Ibig mo Lexicon. sabihin, sinabi ni Pablo, si Yahweh ay mamamatay? Mali, mali. Hindi, sabi niyo si Moses ay si Mali Yahweh. okay, Nililinaw ko lang po. wait Mali lang nga po, pagkaintindi moderator's niyo. time. Ito po tanong ko, ito po Pakilinaw po ng tanong, Ito po tapos tanong ko. ano rin. antayin Sabi mo ni ng sagot. Pablo, anong talata? Sabi ni Pablo, ang Kristo ay mamamatay, sabi ni Moises. Ang tanong ko, saan po sinabi ni Moises na ang Kristo ay mamamatay at mabubuhay na magmuli? Ang sagot niya, ang Kristo daw ay Yahweh. Ngayon ang tanong ko, ang ibig mo sabihin, yung Yahweh, yung tunay na Diyos, ang mamamatay
at pahirapan? Sasagot na ako. Mr. Moderator, opo. Ay, Okay na sagot ako. within 2 minutes. Una-una, mali ang pagkaintindi ng ating kapatid, mali ang kanyang theological perspective. Hindi, kaya nililinaw paniwala. ko eh. Teka muna, oo nga. Moderator's Hindi namin time. paniwala yung sinasabi mo Sumasagot. na matay ang Diyos. Ibig sabihin, yung katawan ni Kristo ang pinako, hindi yung pagka-Diyos. Ngayon, si Kristo, nirepresenta niya ang title ng Diyos. Ibig sabihin doon, Okay lang. yung identity niya, Diyos. Okay. Pero yung pinatay, hindi yung Diyos, kundi yung katawan niya. O, sige Malinaw na. naman po yan sa Sige. 1 Peter O, chapter sige. 3:18, Okay. ang namatay ay katawan. Okay, ganito. Okay. Kay katawan, Next question. kay sino pa namatay, kay sino pa yan? Etong tanong ko. Last Saan question. po mababasa na sinabi ni Moises, ang Kristo mamamatay? Saan po? Meron po ba o wala? Meron nga po kasi yun Anong po talata? Meron nga po kasi yun yung hula na ang mga offering nagsisimbolo kay Kristo sa Book of Hebrews chapter 5 na yung mga hula doon ng mga offering ng mga hayop sumisimbolo sa misayang darating sa katawan, iaalay yung katawan, hindi yung Diyos ang inalay. Mr. Moderator. Mali po ang pagkaintindi niyo, Mr. Ustad. Moderator. May time pa po. Opo. Okay. Pwede ba akong mag-request? Pwede ho bang mabasa niyo yung talata na yung Kristo mamamatay ayon kay Moises? Okay, yun po yun Hindi ko sa request po iniipit ni, eh. O kung meron, sabi niya meron. Kung wala ni naman, wala sanang problema eh, di po ba? Karashid. Okay, may counter objection po. Brother James. Ang sagot nga namin, si Moses mismo nagsabi na merong prophet na darating, Deuteronomy 18:18 to 19 to 20. Merong propetang darating kagaya ko na siya Israelita. Natupad yun sa New Testament, si Pedro nagsabi na yun ay patungkol kay Kristo dumating Misayas. Yun yung sinasabi doon na siya yung magre-representa sa mga alay. Okay, sige. Pagdating sa New Testament, Meron pa? katuparan yun. Meron pa? Okay, yun Malinaw ang yun- sagot. Yun din po yung counter niya. Yun Mr. po talaga Moderator. yung sagot niya, Karashid. Okay, alam mo, hindi ko siya iniipit eh. Oo. Bale, last question na po Last ito. question, And ito, last answer within 1 minute. Ito, maglalambing ako kay James ha. Oo, parang anak ko na to eh. Okay? Oh, James, maglalambing ako sa'yo. Total, ikaw may sabi. Yeah. May showdown. Pero hindi to para sa'yo, para sa akin. Sige lang. Binasa mo yung Deuteronomy 18:18. Doon po ba sa Deuteronomy 18:18, sinabi po ba ni Moises doon, ang Kristo mamamatay? Kapag may nabasa ka ang Kristo mamamatay sa Deuteronomy 18:18, uwi na tayo! Uwi na tayo! Uwi na tayo! Talo na ako! Uwi na Ganito tayo! sagot, hindi ko naman kayo pinapauwi eh. Debate nga to eh. So, moderator, So, yun po pag yung may tanong. nabasa sa Deuteronomy 18:18, namatay ang Kristo, umuwi ka na, uwi na ako, uwi na tayo! Okay, so yun po yung challenge question. Pwede Brother kang- James, tanggapin niyo po ba yun? Papauwi niyo na po ba si... Pwede na siyang umuwi. Okay, sige, bigyan natin ng pagkakataon sumagot sa questions, challenge question. Yung pong kanyang style po, mga kababayan, unmisericordiam po ang tawag dyan. Ibig sabihin, hindi niya naintindihan ang theology ng Biblia in short. Kaya nga in-explain natin sa kanya eh. Kasi nga, Sumasagot. Opo. Meron bang sinabi si Moises ang Kristo mamamatay? Sabi niya meron. Deuteronomy 18:18. Paano nga? Doon pa sa Deuteronomy 18:18, sinabi ni Moises, ang Kristo mamamatay. Pag nabasa mo ang Kristo mamamatay, uwi na ako sa Project 7. makinig ka lang muna. Makinig ka lang muna para sa debate. Tahimikan lang muna. Makinig ka lang muna kasi i-explain namin sa'yo ang meaning. Moderator's Okay. time. Ayun po yung challenge question ni Karashid. Hindi. Yan. So, ano po ang sagot ni Brother James? Pakinggan po natin ang sagot. Ang Yan. sagot natin dyan, in respect dito sa ating theological stand, si Kristo po ang tinutukoy dyan dahil unang-una, propeta po ang darating. And I will send to you a prophet. I will raise up from among them a prophet. Si Jesus ay prophet po. Maski sa inyong Quran, Ustad, propeta si Jesus. Kaya wag mong i-interpret ang Biblia ayon sa sarili mong unmisericordiam attitude. This is the debate. You have to listen carefully sa ating debate para sa mga tao na nanonood. Ngayon, sa Book of Acts chapter 2-3, malinaw na yan po ay patungkol kay Kristo. Kaya nga, Biblia pinapatunayan ko eh. Hindi naman ibang aklat na pinapatunayan ko eh. Okay, so maraming salamat po. Bigyan po natin ang dalawang debatista ng isang masibagong palakpakan. Salamat sa mainit na tanungan at sagutan sa
nagmula po sa ating Karashid at kay Brother James. At ngayon natin pong pakinggan naman ang first presentation po na gagawin ni Karashid within 30 minutes. Ang inyo pong oras ay mag-uumpisa na pag kayo nagsalita na. Go! Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa min tabi'ah bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullah. Una, gusto ko lang pong ipaalala sa aking katunggali, ang layunin ko po sa debating ito ay turuan po ng leksyon yung ating kababayan. Ano po? Lambing lang naman. Di ko naman siya inaaway. Dawahan na rin natin yung ating kababayan. Ano po? Kung maniwala sa akin, hindi. Opo. Ngayon, bago ko i-presenta yung Quran, gusto ko lang pong ipaalam sa kanya yung mga sinabi ho niya. Sabi niya, ang author daw ng Biblia, kilala. Ito, challenge ko sa kanya. Meron kaya siyang mababasa sa mga scholar ngayon na yung Genesis, si Moises ang may author? Punta tayo sa New Testament. Meron po akong libro dito. Ito po ay kay Bruce Metzger, The Oxford Companion of the Bible. Marami na po, unanimous na po ang scholar na yung four gospel, Matthew, Mark, Luke, and John, unknown ang author. Nalulungkot po ako. Iho, nasa lata ka pa lang ng gatas, ni-lecture ko na itong mga bagay na to. Hindi ka updated sa pag-aaral mo patungkol sa Biblia. With all due respect, ha? Hindi po totoo ang sumulat ng Mateo ay si Mateo. Ang sumulat ng Marcos ay si Marcos. I challenge you, pag pinabasa mo sa akin yan, pababasa ko sa iyo. Bruce Metzger. Ano pa? Ano yung canonization natin dyan? Pakikita nga. Dito, the canon of the scriptures. Ha? Kahit ito po, Y27, hindi po naniniwala na yung four gospel ay sulat ni Mateo. And for your information, even the 6 letters of Paul, pseudo Paul, hindi po si Pablo ang may sulat. Natutunan nyo ngayon sa Muslim. Ang Ephesian, hindi sulat ni Pablo. Ang ikalawang Thessalonica, hindi sulat ni Pablo. Sana ma-update ka. Nalulungkot tuloy ako Kasi doon mo sinimulan. Tama mo kanina, nag-CR na ako Natok na ako Gusto ko magkape. Totoo lang. With all due respect. Ngayon, gusto ko sanang ipresenta ang Quran. Wala siyang sinabi sa Quran. Nirespeto natin na respetuhin natin si kapatid. Tama yung sinabi niya kanina, no? We do respect Brother James and we do respect yung mga kababayan natin Baptist. Gusto natin mapalagay kayo na kapag si Karasit ang kadibate nyo, you are safe. Alhamdulillah, inshallah ta'ala. Ngayon, ikumpara natin ang Quran sa Biblia. Meron ba kayong narinig sa kanya na mula kay Jesus Christ? New Testament muna tayo. Mula kay Jesus Christ, pagkatapos inutusan niya yung mga apostol, pagkatapos yung sanad, yung chain of narration ay nagpatuloy. Hindi po Inamin niya, ang pinakamatanda sa mga gospel ay yung sulat ni Pablo. Ang tanong, bakit kay Pablo? Nasaan yung 12 apostol na inutusan ni Kristo na mangaral sa Israel? Asan ang sinulat nila? Wala. At ang pinakamatanda, yung sa Galacia, pagkatapos mas matanda pa sa Mateo, sa Marcos, which is written 60 to 65 AC, pagkatapos kay Mateo, 70 to 75, pagkatapos kay Lucas, 80 to 85, ang masaklap kay John, sinulat po 90 to 100 after Christ. Dekada-dekada na wala na si Jesus sa lupa. May nagsulat ng mga author labas sa Jerusalem. May prueba ako dito.
Sa Roma sinulat. Tapos ibang lingwahe sa lingwahe ni Kristo. Hindi mismo eyewitness sa mga kaganapan, lalo na sa the so-called crucifixions and resurrections of Christ. So ganito, paano ko, sabi niya, inspired. Paano mo mapapatunayan sa amin na ang mga ito inspired? Historically, sa Bible, hindi pa naman kumpleto ang Bible noon, pinagtatalunan pa ng church. At kahit anong tanggi mo na yun ay Catholic Church, binanggit mo yung mga church father na siya namang church father ng Katoliko, hindi naman church father ng Baptist yun eh. Tinanong ko siya, kailan nabuo yung canonization? Kailan natapos? Ang sabi niya, 1 century. Wala po siyang evidence eh. Hindi po siya. Nasa debate ka, James. Dapat napapatunayan mo. Kailan? Basahin po natin ang isang aklat. Ha? O, ito. Asa na? Yung, what do you know about the Bible? O, saan napunta yun? Hindi. Yan. Pakibasa nga. Ano sabi dito? The result, nakasa mo. Page ano yan? Page 53. Sabi dito. The result of this process was the books we have in our Old and New Testament were officially acknowledged as scripture by the Council of Carthage, a gathering of church leaders in AD 397, around 300 years after the death of the last apostle, John. Since that time... Anong taon yan? 397. 397, doon palang tinawag na scripture. At doon nabuo ang New Testament, doon natapos yung canon, at hindi pa natatapos dyan. Actually, yung Hebrew, pinagtatalunan pa, siglo-siglo, kung ito nga ay isasama o hindi. Kaya nga si Martin Luther, ayaw ng Hebrew eh. Kasi hindi na pwede patawarin pa yung nagkasala ayon sa sumulat ng Hebreo. Kaya ayaw ni Martin Luther yan eh. In other words, ang process, napakasaklap. And to quote you one book, again, mamaya, pag nagtanong siya, napakarami pong proseso. Kaya nga tinatanong natin siya, ang Biblia ba'y salita ng Diyos dahil inspired o canonized? Kung inspired yan, bakit kailangan pa i-canonize? Kinanonize ng mga church father para malaman kung sino yung otoridad. Tatanggapin nilang bilang salita ng Diyos kuno. And mind you, again, historical. May mga church father noon na hindi tinatanggap ang Hebrew, the book of Hebrew. Pinagtanggol yan ng isang bishop para sabihin ng Hebrew ay salita, isama rin salita ng Diyos. Yan po historical. Marami akong libro kung naman pamapansin po ninyo eh. At paano mo masasabing inspired kung hindi naman talaga unknown ng author? I swear before Allah, ang mga Bible scholar ngayon nagsasabi, ang Mateo, hindi sulat talaga ni Mateo. Ang Marcos, hindi sulat ni Marcos. Ang sulat, hindi sulat ni Marcos. Lalo na andyan, hindi sulat ni John. Yan po ay what? Pineke, nilagay lang. At ang may responsible dyan si Irenaeus. Sapagkat pinagtanggol niya kung paano may 4 na sulok ang daigdig, gayon din naman may dapat na 4 gospels. Ay, ilang oras na? Retira? Okay, maraming salamat. Ngayon, tinanong ko sa kanya, sinabi ba ni Lucas, inspired siya? Ang binasa niya ulit, yung sinabi ni Pablo, matik na raw. Pakibasa nga, yung Lucas 1, sinabi ba ng sumulat ng Lucas siya inspired kung bakit siya sumulat? Sinusulat ko ito kasi kinasiyan ako ng Diyos. Basa! Lakasan mo, Mike! Sa Lucas Kapitulo 1 ay versikulo 1, yamang marami ang nagpilit na mag-ayos ng isang kasaysayang noong mga bagay na naganap sa gitna natin, alinsunod sa pinatalo sa atin, nilang buhat sa pasimula ay mga saksing nakakita at mga ministro ng salita. At minagaling ko naman ang pagsiyasat na lubos na pangyayari. Dali. Minagaling ko naman ang pagsiyasat
Nag-research lang pala. Hindi diniktahan ng Diyos, hindi binulugan ng Espiritu Santo. Hindi. Nagsiyasat. Ano nagsiyasat? Nag-research. Nag-Google, katulad ni James. Nagsiyasat tuloy. Ng mga bagay mula ng una na isulat ang iyong sunod-sunod, kagalang-galang na Teopilo. Teopilo. Sinulat niya ang the so-called Gospel of Lucas para kay Teopilo. Nagsiyasat ako. Ngayon sinusulat ko sa iyo kagalang-galang Teopilo. Eto tanong. Pag nasabi mo sa amin kung sino si Teopilo, uwi na rin tayo lahat. Ano niyan? Hindi kilala yung Teopilo na yan. Maniwala kayo sa akin. Maliban na lang kung mag-invento siya. No. Hindi naman siya mahikero eh. Nasa Osamis yung mahikero eh. Alam niyo na kung sino yun. Ha? Okay. O, di ba? Do hindi inspired? O ngayon, nagbanggit siya ng prophecy. Pumunta ako sa prophecy. Basahin mo muna yung sinabi ni Kristo sa Lucas. Ganito ang ating mababasa sa Lucas, kapitulo ay 18, ang mga talata ay 31, ganito ang ating mababasa. At isinama niyang ng bukod ang 12 at sa kanila'y nasabi, narito, nagsisiahon tayo sa Jerusalem at ang lahat ng mga bagay na isinulat ng mga propeta ay magaganap sa anak ng tao. 32. Sapagkat siya'y ibibigay sa mga hintil at siya'y aalimurahin at duduwagin at luluruan. At 33, at kanilang papaluin at papatayin siya, at sa ikatlong araw ay muling magbabangon siya. Sino nagsabi? Si Jesus. Ang tanong ko, James, saan mo mababasa yan na sinabi ng mga propeta? Na ang anak ng tao, tandaan mo ha, ang anak ng tao, kasi yung anak ng tao sa Daniel, hindi ganun eh. Ang anak ng tao, ay what? Bubugbugin, duduraan, ibibigay sa mga hintil, bubugbugin, parurusahan, ipapako, mapatayin, at babangon after 3 days. Pag may nabasa ka, uwi na rin tayo. Bakit ko sinasabi mga bagay nito? Mali yan. Hindi totoo. Kaya kanina, sinabi ni Pablo, pakibasa mo kay Pablo ulit. Ganito. Moderator, 15 minutes ha. Ano sabi ni Pablo? Ito ang ating mababasa sa Gawa, kapitulo 26, talata ang 22 at 23. Nang aking tamuhin nga ang tulong na mula sa Diyos, ay nananatili ako hanggang sa araw na ito na nagpapatotoo sa maliit at gayon din sa malalaki, na wala akong sinasabing anumang kundi ang sinasabi ng mga propeta at ni Moses na mangyayari, kung paano na ang Kristo ay kailangang maghirap at kung paanong siya muna sa pamamagitan ng pagkabuhay na magmuli ng mga patay ay matatanyag ng ilaw sa bayan at gayon din sa mga hintil. Tinanong ko siya, saan sinabi ni Moses mamamatay ang Kristo eh? Pahirapan ng Kristo. Deuteronomy 18:18. Kinabahan ako ng konti lang. Akala ko uwi na tayo eh. Wala naman nakalagay doon, mamamatay ang Kristo. So ito po, mga mali ng sumulat ng New Testament. Sasamantalayin ko na. Mamaya na ako sa Quran. Total, wala naman siyang pinisinta sa Quran. Okay ba? Oh, ito problema ko sa Bible, James. Pag ito na-solve mo, talo na ako. Talo lang. Wala namang problema. Kahit matalo mo, okay lang naman, di ba? Sabi sa Genesis, eto, basa James. Saan? Pala. Anong Genesis check? Oh. Genesis kapitulo? Ang cute kasi ni James eh. Check. Anong Genesis? Mas gwapo pa rin sa akin ng 2 ligo. Chapter 1, verse 1. Ganito ang ating mababasa sa Genesis kapitulo 1, versikulo 1. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Tuloy. At ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman at ng Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Oh, listen. Tuloy, tingnan nyo ha. Sabi ng Diyos, noong una, wala pang anyo ang mga langit at lupa. Tama?
Ibig sabihin tong earth wala pang anyo. Pagkatapos lumika siya ng magkaroon ng liwanag. Di nagkaroon ng liwanag. Ano susunod? Ano nangyari sa liwanag? Basa. At nakita ng Diyos ang liwanag na mabuti at hiniwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. At tinawag ng Diyos ang liwanag na araw at tinawag niya ang kadilimang gabi at nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. Eto tanong, James. Anong klaseng liwanag yon? Hiniwalay daw ng Diyos yung liwanag sa kadiliman. Anong kadiliman? May madilim ba sa Diyos? Meron bang kadiliman para sa Diyos, Brother James? At anong klaseng liwanag na yon? Hiniwalay daw niya yung liwanag sa kadiliman. Yung liwanag, tinawag niyang umaga. Yung dilim, tinawag niyang gabi. Nagkaroon ng day and night. Paano nagkaroon ng day, umaga? Wala pang sun. Wala pang anyo yung earth. Kailan nalika yung earth? Kailan nalika yung sun? 14. At sinabi ng Diyos magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang maghiwalay ng araw sa gabi at maging pinakatanda at pinakabahagi ng panahon ng mga araw at ng mga taon. Kita mo? Tuloy. At maging pinakatanglaw sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa ng magkagayon. At lahat? Tuloy. At nilikha ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw. Ang malaking tanglaw ay upang mapuno sa araw at ang maliit na tanglaw ay upang mapuno sa gabi. Tuloy. Nilikha rin niya ang mga bituin. Tuloy. At nilagay ng Diyos sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa. Tuloy. At upang mapuno sa araw at sa gabi, upang maghiwalay ng liwanag sa kadiliman. At nakita ng Diyos napakabuti. Ano na naman tong hiwalayang blues na to? Nagkaroon na naman ng umaga at gabi. Kaya itong tanong ko sa iyo, anong liwanag yung nilika ng Diyos na nagkaroon ng umaga at gabi? 13 Alam minutes. natin sa siyensya sa panahon natin ngayon, bakit umaga ngayon, tanghali? Kasi yung pag-inog o pag-ikot ng earth around the sun. Tayo natatapatan ng sikat ng araw, kaya ngayon ay umaga. Yun ang tanong. Simple lang yun. Wala pang iba. Pangalawa, sa Genesis chapter 1, mas unang nilika ng Diyos ang hayop. Sa chapter 2, contradiction kagad. Mas unang nilika ng Diyos si Adan bago yung hayop. Contradiction yan. Pangalawa, totoo ba to? Okay, ganito ang ating mababasa. 12 minutes. Sa Job, ang kapitulo ay 9, kapitulo 8, versikulo 6, na siyang umuuga ng lupa sa kanyang kinaroroonan at ang mga haligi nito ay nayayanig. At sa Job, kapitulo 37, versikulo 18, mailalatag mo na ba na kasama niya ang langit na matibay na gaya ng isang salaming binubo? Ano raw ang earth? May haligi. Hindi foundation na haligi. Pillars. Ito haligi. Inuugaan ng Diyos yun, kaya lumilindol. May haligi bang earth? Ano raw ang impapawid? Sky? Ay salamin. Isang matigas na salamin. Totoo ba to, James? Aba, dapat sagutin mo to. Kasi kung totoong sinasabi mo, inspired. At saka, masingit ko lang. Mamaya Quran ako Inuna ko lang yung Bible Ilang minutes na lang ako? 11 minutes. Sandali. Bago ko sa Quran. Pakibasa mo nga yung 2:16. Sa ikalawang Timoteo 3:16. Ikalawang Timoteo 3, Lakasan mo. 16, ganito ang ating mababasa. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasiyahan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo. Ang lahat? Ang lahat ng mga kasulatan na kinasiyahan ng Diyos. Dali, ang lahat ng kasulatan na kinasihan ng Diyos. Kaya nga dito sa libro, in-expound po, ano ba talagang nakasulat doon? Ano ba yung inspired? Sabi rito, ang lahat ng kasulatan na may kondisyon. Hindi lahat inspired. At saka tanong ko sa kanya,
Buo na ba yung New Testament nun? Hindi pa po, Brother James. Kasi kung sabi mo 40 AD, yung 2 Timothy, which is wrong, mali. Pag may nabasa ka, 40 AD sinulat yung Timoteo, uwi na rin ako. Nalulungkot po ako with all due respect eh. Hindi po maalam sa Bible history ang aking katunggali. Ang pinakamatanda, yung Galatia. Meron ako dyan, evidence. Sinulat 50. Christian era. Ngayon, granting, sinulat ni Pablo yung ikalawang Timoteo. Wala pa po yung Mateo. Wala pa yung Mark. Wala pa yung Lucas. Lalo't wala pa yung John, sapagkat yung John sinulat 100 Christian era. Kaya paano mong kasama ito? Doon pa lang, with all due respect, sumimplang ka na sa Bible history. Shame on you, Brother James. Pasensya ka na. Kasi hindi ito ini-expect ko eh. Hindi ito ini-expect ko eh. Yun po masasabi natin. Eto, kayo po magsabi. Pagdating sa Quran, ang Quran may what? Natutumbok mo sino ang nagbaba. Kanino ipinahayag. Kanino sinabi. Sino mga sumulat, sino nakamemorya. Sabi ho sa isang talata ng Quran, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. And we sent down of the Quran that which is healing and mercy, kagalingan at awa para sa mga sumasampalataya, and increases the wrongdoers and nothing but loss. Bakit ibinaba ang Quran? Ibinaba po ang Quran upang mahango ang tao mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Zulumati ilan nur. Upang mahango mo ang tao mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Gumagamit ako ng internal evidence. Gagamit ako ng external evidence. Gagamit ako ng accurate, free from error and mistakes. At pinapatunayan ko, kahit sa second external evidence na nagpapatotoo patungkol sa katotohanan ng Quran. Una, ipinahayag ito, ilang minutes na lang? 7 minutes. Ipinahayag po mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos, idinikta sa bibig ni Propeta Muhammad, sa puso ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos, sinabi niya sa mga companions, ang mga companions nakabisa na sa puso ang Quran. Hindi lang sa puso, isinulat pa ng mga sahaba. Ilan po ang sumulat? May record po tayo, 7 minutes na lang eh. Nakabisa nila ang Quran. Ganun sana ang Bible eh. Hindi, kinuwentuhan lang tayo, all inspired, matik na yan. Ganun ba ang debate natin ngayon? Wala kang patotoo. Wala kang patotoo. Kung totoo na ang lahat ay inspired, siya, Baptist. Ito, challenge ko. Baptist siya, di ba? Ewan ko lang kung die-hard siya sa King James. O kung lahat ay inspired, inspired din ba to? Ito ba tinatanggap mong salita ng Diyos? Ito ang ating mababasa sa Marcos Kapitulo 16, ang talata ay 17. At lalakip ang mga tandang ito sa mga magsisimpalataya at maglalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan na magsasalita sila ng mga bagong wika. Sila'y magsisihawak ng mga ahas at kung magsisiinom sila ng mga bagay na makakamatay, sa anong amang paraan ay hindi makakasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y nagsisigaling. Pag umawak ng ahas, tuklawin, hindi mamamatay. Pag uminom ng lason, hindi mamamatay. Ito ba, naniniwala ka, inspired ito? Wala na sa Bible to. Ano pang wala sa Bible? 1 John chapter 5, verse 7. For there are 3 that be records in heaven, the Father, the Son, and the Holy Ghost, and these 3 are one. Nakalagay yan sa King James Version, sa New King James Version, sa lahat ng version, wala na. Kaya paano mo masasabi, all are inspired by God?
Natupad ba to, Brother James? Pakibasa mo nga yung sinabi ni Jesus Christ sa chapter 10, verse 23, 23. Logis. No, Mateo. Ganito ang ating mababasa Mateo. Mateo Kapitulo 10, ang mga talata ay... Isang talata ba yun? 23. 23. He's 23. Okay. Datapwat, pagkat kayo ay pinag-usig sa isang bayang ito, ay magsitakas kayo tungo sa kasunod na bayan. Sapagkat sa katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi ninyo matatapos libutin ang bayan ng Israel hanggang sa pumarito ang anak ng tao. Ito tatlo na challenge ko sa kanya. Pag ito napatunayan mong natupad, uuwi na ako, talo na ako. Laki ng opportunity mo, mataki mo, talunin mo si Karasid. So surrender na ako. Sabi ni Jesus Christ, taas mo yung pagbasa, chapter 10, verse 5. Inutusan niya mga alagad. Ilang minutes lang? 10:5. 4 minutes. Go. 10. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at sila'y pinagbilinan na sinabi, huwag kayong magsitungo sa alingmang daan ng mga hintil at huwag kayong magsipasok sa alingmang bayan ng mga taga-Samaria. Kundi, bagkus magsiparoong kayo sa mga tupang nangangawaglit sa bahay ni Israel. tandaan nyo, ito yung message ni Jesus Christ ayon sa sumulat ng Mateo. Hindi totoong kasama Pilipinas, kasama Amerikano. Hindi, ayaw niya sa hintil. Pinagpilinan niya 12 agad. Huwag kayong pupunta sa mga Samaritano, huwag kayong pupunta sa mga hintil. Sa atin yun. Ayaw niya sa atin. Kundi sa mga nangawaglit na bayan ng tupa ng Israel lamang. Pagkatapos sa verse 23, basahin mo ulit. Verse 23, datapwat pagkat kayo pinag-uusig nila sa isang bayang ito, ay magsitakas kayo tungo sa kasunod na bayan, sapagkat sa katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi ninyo matatapos libutin ang mga bayan ng Israel hanggang sa pumarito na ang anak ng tao. Kailan natupad to, Brother James? Kailan? Sino anak ng tao? Granting siya anak ng tao. Dumating ba siya? Hindi. Sinabi niya sa alagad, hindi nyo matatapos libutin ng buong Israel, darating na ako, ang anak ng tao. Dumating ba? Patay na lahat yun Hindi dumating Paano yan? Unfulfilled prophecy ni Jesus Christ. Totoo ba yan? Hindi kami naniniwala na sinabi ni Jesus yan. Inspired ba yan? Yan ang malaking problema ni James. Tatandaan nyo to. Pag nasagot niya yan, na yan ay natupad, uwi na tayo, magsiuwi na tayo. Pangalawa, pag ito na-reconcile mo, Gawa 7:14. Mike. Sa Gawa, Kapitulo 7, versikulo ay 14. At nagsugo si Jose at pinaroonan sa kanya si Jacob, na kanyang ama at ang lahat niyang kamag-anakan na 75 tao. At 15. At lumusong si Jacob sa Ehipto at namatay siya at ang mga magulang. Lumusong sa Ehipto, 16. At sila inilipat sa Sikem at inilagay sa libingan, binili ni Abraham sa mga anak ni Hamor sa Sikem sa halaga ng pilak. Eto, James, si Jacob daw nilibing sa Sikem. Patutunayan ko, mali yan. Hindi sa Sikem. Paano yan? Kung inspired talaga yan, bakit ganun ang sinulat niya? Sa Sikem, hindi aware sa mga nasa tanak na tinatawag. Pangatlong tanong, eto James, pagtandig mo, sabi mo lahat inspired. Eto, pag nasagot mo rin to, uuwi na rin ako. Kita mo yung kalidad nating dalawa, with all due respect sa'yo. Sa tatlong text, Samaritan Pentateuch, tama? Masoretic text, Septuagint, alin dyan ang salita ng Diyos? Lahat bang yan tinatanggap mo salita ng Diyos? Tatandaan nyo Samaritan text, Pentateuch. Masoretic text, Old Testament yung dalawa. Isingit natin Septuagint.
Yung bang Samaritan text, tinatanggap mong salita ng Diyos o hindi? Gusto ko sumagot ka. Gano'ng kalalim ang research mo sa Bible? Pag tindig ko mamaya, ilang minutes na lang, Mr. Moderator? 7 seconds. Sige, regalo na natin sa kanya. Ha? Aqulu dawana, alhamdulillahi rabbil alamin. Okay, so dun po nagtatapos ang first presentation na ginawa po ni Karashid. At ngayon, dadako po tayo ating tunghayan ng 12 minutes cross-examination na gagawin ni Brother James sa panig po ng Baptist. Brother James, handa na ho ba kayo? Sasagot po si ano? Okay. Lolo. Ayan, okay. Okay. Sige po. Ating pong tunghayan ang 12 minutes cross-examination. Brother James, mag-umpisa na po kayo sa inyong unang tanong. Okay, sige. Una ko pong tanong sa inyo, salamat po sa pagpresenta. Ano ba ang paksa natin? Old Testament or Bible? Ang Old Testament po, nasa Bible. Excuse me po. Sinama rin. Kasi Mr. Moderator, nasagot po ako. Objection lang po, categorical yung tanong, Mr. Ostad. Please lang pakisagot. Okay, sige po, may objection po. Ito po yung tanong ko po, diretso lang po, no? May nag-pray pa. So ano po yung paksa natin? Old Testament po ba o Bible? Pili. Old Testament or Bible, and then explanation within 2 minutes, go. Apa. Ito pong sagot ko. Ang paksa natin ay Bible at Quran. Ngayon, pag tindig mo kanina, ang unang-unang binanggit mo, baka nakalimutan mo, Old Testament. Kaya tumalaki din ako ng Old Testament. At palagay ko naman, wala namang masama siguro dahil nasa topic pa rin, sapagkat ang Old Testament at New Testament ay nasa Bible. So yun po ang sagot ko. Salamat Okay, po next sa pagsagot question. na Biblia ang paksa. So dahil ang paksa natin, Biblia, according doon sa Deuteronomy 18:18, dito sa Acts chapter 3, verse 18, sino daw po yung nagtupad noon? According sa Acts chapter 3:18. Tinatanong lang po kita sa Biblia. Sampo. Sa Acts chapter 3:18 na sinasabi ni Moses daw doon. Lulong? Soundcheck. Acts chapter 3 verse 18. Kasi ang sumagot ka kasi na ang topic natin Biblia. Salamat po doon. Ang next kong question, kung Biblia ang ating paksa, according dito sa Biblia, sa Acts chapter 3 verse 18, sino po ang tumupad ng sinasabi ni Moses na may darating na propeta sa 18? Si Jesus ba si Muhammad? Si Jesus o si Muhammad? Sandali. Bakit napunta kay Muhammad? Hindi po Muhammad. Hindi po. Sabi po ng gumawa, Okay. natupad kay Jesus. Pero, hindi kami naniniwala doon. Kasi ang sumulat ng gawa, marami rin problema. Opo. So, yun po ang sagot ko. At hindi po si Muhammad ang ating paksa. Okay. Next question na po ba? Okay na po yan? Okay na po. Okay, sige. Salamat Next question. sa sagot na si Kristo. Amen. Next kong question, binanggit mo yung pilar, no? Ano po? Ang tanong ko po sa inyo doon sa pilar, alam nyo ba yun sa Hebrew kung ano sa Hebrew yung pilar? No? Opo. Okay, sorry po doon sa interruption. Ulitin ko po, Ustad. Okay. Pwede mo pa paki-announce yung magsala. Skeletal na lang. Hindi po sila maingay. Okay na po yan. Okay, announcement lang po, yung gusto magsala, skeletal na lang by Karashid. Okay, sige, balik tayo sa pagtatanong ni Brother James. May 9 minutes pa po. Thank you po. Tanong? Ustad, tanong ko po sa inyo, salamat po sa mga sagot nyo. Ang tanong ko po, binanggit mo yung hob, yung pilar ho doon sa Biblia. Ang tanong ko po sa inyo, alam nyo po ba yun sa Hebrew, yung ginamit doon na pilar? Alam nyo po ba yun sa Hebrew or hindi? 8-9 po ba ng Hob? Opo, yung hob po na binanggit nyo kanina, yung hob 46. Oo, yan. Alam nyo po ba kung ano sa Hebrew yan o hindi? Sandali lang po. Okay, cut the time. Sandali lang daw. Okay. Ulitin ko po yung tanong? Okay. Ulitin ko po ba? Ayan, nakuha po yung tanong. Alam po ba yung pillar na ginamit sa Job
Yun ba yung tanong, Brother Okay. James? Ang tanong po ay, alam mo ba sa Hebrew yung salitang pillars? Oo. Babasahin ko po. Ang nakalagay po doon ay Amud. Okay. A-M-M-O-M-O-O-D. Opo. Amud. Ano po ang kahulugan niya? Ang sabi po dito, Wait po. Sige, may 2 minutes ka Ay, pala. may explanation pa, okay. pillar, 1 minute. column, yun po yung mga derivative words po niya. No? From a column, a standing, yun. Sabihin pillar, haligi sa Tagalog. So yun po. Okay, salamat po. Next question. Sang-ayon po ba kayo dito sa Gesenius Hebrew Chaldelexicon sa aking side na ang meaning nito, very high mountains? Very high mountains. Sang-ayon po ba kayo dyan sa aking source? Ganito po yan. Ano po? Very high mountains. Oo, yun po yung nakalagay dito sa Hebrew Lexicon. Very high mountains yung pillar, yung amod. Sang-ayon po ba kayo dito? Sa aking hawak? Ganito po yan. Hindi po. At papaliwanag ko po mamaya. Paliwanag. Kasi meron po ako nahalata sa inyo kung paano kayo gumamit ng lexicon, kung paano nyo ipaliwanag yung, basambangit ko lang yung Corinto 12:13 para ipatunayan nyo yung Baptist. Meron ako rin yung lexicon Opo. Okay. So yun lang po. Okay Next po, Ustad. question. It's a matter of what? Kung ano yung tamang dictionary. Okay, okay. Okay, next Okay na po. question. Sige. Ang ibig kong sabihin, sang-ayon ka ba na isa sa mga meaning ng amod, very high mountains, sang-ayon ka ba dyan, isa sa mga kahulugan nakalagay? Alam mo, mas Yes malinaw or no? sana yan. Yes or no? Hindi po, kasi wala naman nakalagay sa Bible na mountain po ang nakalagay. Okay, Ang salamat. nakalagay po, pillars. Salamat. Kung mountain sana, Jabal, walang problema. Okay, sige. Yun po masasabi ko. Dapat may Salamat. version man lang sana na mountains ang nakalagay. Na inuuguan niya ang mga bundok. Kaya lang hindi po bundok haligi po, pillars. Thank you. Ang nakalagay sa Job 9:6. Okay, next Okay question. po. Salamat po, Ustad. Next ko pong tanong ay, meron po ba kayong mababasa dito sa Quran? Hawak ko po. The whole Quran is given by inspiration of God, word for word. Meron po bang mabasa? Wala. Wala. Ganito po. Meron po. Hindi po inspiration, binaba ng Diyos. Kasi hindi po sa amin uso inspiration Ang inspiration po kasi katulad ng pagpapaliwanag ng maraming Christian na iba-iba, binulungan, kinasihan, pero sariling wording. Ang Quran po, dikta ng Diyos kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babasa po ako. Ang sabi po rito, sa chapter 15, verse 9, ang sabi po ay, verily, it is we who have sent down the Quran, and surely we will guard it from corruption. Yan po ang isang batayan. Pagkatapos, meron pa hong batayan, chapter 55, verse 1 and 2 ng Surah Ar-Rahman ng Quran, na ang nagbaba po ng Quran ay walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Ibinaba po, rebuild, isa sa mga meaning ng ibinaba, sent down, anzal sa Arabic, ibinaba po ni Allah kay Propeta Muhammad. Next question. Okay, salamat po. So, linawin ko lang po. So, tanggap mo na ang nakalagay, sent down, hindi inspired. Yes or no? Kasi mas maganda yung sent down. Ang sent down, siya mismo nagbaba. Ang problema sa inspiration, iba-iba ang inyong paliwanag dyan. Sapagkat ang sabi ng isang libro, yung inspired, paanong inspired? Kung inspired, kahit daw inspired, penned by man, wordings by man, pero inspired by the Holy Spirit, hindi nyo kayang paliwanag yon. Kung ang pangusap ay sarili sa tao, ang pangusap ay talagang sa tao, pagkatapos sinulat talaga ng tao, ang wording sa tao, kaya nga marami nang naniniwala, ang Bible is not really 100% inerrant word of God. Partially, sabi ng iba. Kasi nagkakamali yung sumulat. Pero yung Holy Spirit daw ang hindi. Kaya napakagulo po ng salitang inspired. Iba-iba po ang paliwanag nyo. Sa amin po, mandaling undahin, ibinaba ni Allah mula sa itaas sa puso ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Next question. Okay, sige, salamat po. Next ko pong tanong sa inyo, ano po ang mga pangalan ng sumulat ng Surah chapter 1 to 114? Ano-ano po yung kanilang mga pangalan yung sumulat po niyan, Ang word haba. for word? Ano pangalan po yung chapter? Hindi po, sino-sino po yung mga sumulat, ano po yung mga pangalan nila? Ito po, marami Sige, po. sabihin Nandito niyo po, kaya lang iba-iba. Bibigyan ko po kayo. Sige po, within 2 minutes. Hindi ko kasi napaliwanag kanina. Ito po.
ang mga companions na sumulat po, Ibn Mas'ud, Ubay bin Ka'b, Ali, Ibn Abbas, Abu Bakar, Uthman, Umar, Muad bin Jabal, Abu Darda, Abu Ayyub Ansari, Ubadah bin As-Samit, Tamim Dari, Abu Musa, Hafsa, Anas bin Malik, Umar, Said bin Thabit, Ibn Subair, Abdul Amir, Aisha radiyallahu anha, Salim radiyallahu anhu, Salama radiyallahu anhu, Ubayd bin Umar. Napagod na ako eh. Napagod na ako eh. Okay na? Yun po ang mga sumulat ng Quran al-Karim. Okay, next question. Okay, salamat Hindi po. ko lang napalabas kasi Okay lang, mamaya. Ustad. Okay lang. Okay. Oh, sorry po, ayan ko na po. Next question. So yung pong nabanggit po ninyo from 1 to 23, itong mga pangalan na to, itong mga persona na to, Opo. na nakasulat po ba sila sa Quran? Ay, Okay. Lolo. Low. Yung mga binasa nyo kanina na mga author ng Quran, sumulat kasi sabi mo sila sumulat din ng forward eh. Sila po ba ay nakalagay dito o hindi nakalagay? Pili. Hindi sila kailangang isulat dyan. Dahil ang Quran, dikta po ng Diyos. Kung ano dinikta ng Diyos kay Propeta Muhammad, yun lang po. Kaya nga yung magulang ni Propeta Muhammad, wala rin sa Quran eh. Yung asawa niya, pangalan ng asawa niya, wala din. Yung anak niya, wala din. Kasi ito, hindi naman to istoryahe. Ito ay revelation from Allah upang mahango ang tulad mo mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Okay, Next salamat question. sa sagot. Thank you po. So ang question ako. Sige. Sige po, tanong. So binanggit mo yung mga authors kanina from saan ba yan? Dali lang, may code ko to eh. Okay, ibasa lang. mag-request po kayo. Mabait ka naman eh. Ayun. So sinagot mo kanina, yung mga pangalan na yan, sabi mo hindi sila nakasulat sa Quran. Ito po yung next kong question. Ito po ba mga taong to, tulad sila Uthman, Umar, Abu Bakar, lahat ng yan, sila po ba ay nakausap at kinausap ni Jibril o hindi? Ay, hindi po. Ang nakausap ng Jibril, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikaw naman, gusto mo kausapin lahat ni Jibril. Di nagkagulo-gulo, pambira ka naman. Hindi naman katulad ni Jesus Christ yan eh. Kinausap si Kibuloy, kinausap si, sino pa? Si Eddie Villanueva, kinausap si Bilarde, kinausap si Soriano. Ang dami pinagkausap eh. Iba-iba mensahe. Kaya nga nagkagulo tayo eh. Next Kinausap, question. isa lang. Si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thank you. Next question. Thank you sa sagot. Thank you sa sagot na hindi sila kinausap. Malamang Next pati ikaw kinausap din ni Jesus eh. Oo, tama. Si Jesus tama. Oh, kita mo kinausap ka rin pala. Moderator's time, Thank you moderator's sa pag-amin. time. Okay. Thank you sa pag-amin. Okay, ito yung next Sunod kong na question. tanong. Next mong question. Next question. Ito mga author na nabanggit po ninyo, Ustad. Ito mga sila Uthman. Sila ba ay nakausap ni Muhammad word for word? Nung sinusulat po nila ang Quran, sila ba ay dinidiktahan ni Muhammad habang sinusulat o hindi? Opo, ang Quran po dikta. Mr. Moderator, 2 minutes ha. Simula nung unang panahon dinikta. Kabisang ang Quran eh. Gusto mo sample? Halimbawa, ako ang imam. Nakalimutan ko. Sabay-sabay kayo ha. Sabbihisma rabbikal alladhi khalaqa walladhi qaddar walladhi akhraja fajalahu ghuta'an sanuqri'uka fala illa ma syaa. Takbir. Yan po ang Quran. Thank you sa pagsagot. Okay, So last sabi mo, question. habang sinusulat nila ang surah chapter 1 to 114 yung Quran, sila ay kinakausap ni Muhammad. Saan po dito sa hadith mabasa na habang sinusulat nila yung Quran, kinakausap sila ni Muhammad habang sinusulat? Saan po dito? Meron po ba wala? Meron po. Sige po, basahin niyo po. Sandali lang. Eh, Okay. pabubuklatin mo ako Last dyan eh. question and last answer. Pwede mo ba? Last answer ha? Ito. Kinuha ko to sa Saang number po ng hadith? Opo, hadith Ulum po. al-Quran. The science of the Quran. Tingnan nyo ha. Babasa ako, Mr. Moderator. Sige, sagot po. Di po, ang tanong ko sa kanya sa hadith eh. Ako na lumapit. So, hadith na ito. Ito yung hadith. Anong number po? Hadith to, sandali lang. Okay Sandali. nga. Anong number Relax po? ka lang. Okay, pakiulit nga ulit yung question Yung para hadith, sa nandito last yung- answer. Nandito yung number ng hadith. Yan. Ikaw naman, di naman katabubulahin eh. Sige. O kaya lang, siyempre, babasahin ko lang naman. Ngayon, kung yung buong pagpapaliwanag kung anong hadith, babasahin ko rin po. O, hindi ko mamasabi ngayon, mamaya, pero babasahin ko po ngayon. Ano po ang sabi rito? Okay. Nung unang-unang kinolekta ng Quran, ito po, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam instructed his companions to memorize it to Ibn Mas'ud,
who was the first man to publicly recite the Quran in Makkah. Sino po ang unang-unang nag-recite ng Quran sa public? Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Meron pa, nakalagay din sa hadith, Bukhari, babasahin ko sa iyo mamaya. Ano pong sabi? The Prophet himself encouraged memorization to all his companions. Narrated by Abdullah ibn Mas'ud. He was instructed by the Prophet himself to read a certain surah. Nung chapter An-Nisa, sabi niya, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ وَعْجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Umiyak ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Binanggit ni Ibn Mas'ud habang sinusulat, dinikta, binasa ni Ibn Mas'ud, naiyak ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapagkat ang sabi, sa paano na lang sa araw na yon, ikaw ay magiging saksi, a witness against these people, ikay magiging saksi laban sa kanila. Naiyak ang propeta Muhammad. Sabi ni propeta Muhammad kay Ibn Mas'ud, tama na, tama na, tama na. So yun po ang sagot ko. Okay, so palakpakan po natin ang dalawang debater. Doon po nagtatapos ang first cross-examination na ginawa po ni James Baptist kay Karashid. Okay. Okay, so meron po tayo ngayon 5 minutes break para po tayo ay mag-pray at